Samantala, nagsimula na ang taunang China-ASEAN Expo kung saan nagtitipon-tipon ng mga negosyante at mga lider at opisyal ng mga bansa na nasa Southeast Asia. Ngayong taon, ang Pilipinas ang country of honor kung saan inaasahan ang pagdagsa ng dagdag na dayuhang puhunan sa bansa. Narito naman ang ulat ng aming kasamang si George Bandola. Nagsimula na ang taunang China-ASEAN Exposition dito sa siyudad ng Nanning sa Autonomous Province ng Guangxi, China. Isang dekada na ang China-ASEAN Expo. Sa pagkakataong ito, Pilipinas ang country of honor, taon-taon isang bansa na kasapi ng Association of Southeast Asian Nations ang nagiging featured country. Pinangunahan ni Trade and Industry Secretary Gregory Domingo ang delegasyon ng Pilipinas kasama ang ilang opisyal mula sa local government at mga kilalang negosyante. Inaasahan ang mas maigting na ugnayang pangkalakala ng mga bansang kasapi ng ASEAN at China sa pagkakatatag ng Ka-Expo. Isang dekada na nga ang Ka-Expo at hindi birong marami na rin ang napagtagumpayan ng mga bansang kasapi nito sa larangan ng pagnenegosyo at pagpapaunlad ng mga kasapi. Sa tulong ng China na taunang gumaganap bilang host, maraming forum at usapan kung papaano mapapaganda ang relasyon nito sa mga bansa sa ASEAN sa larangan ng pagnenegosyo. Maging ang mga maliliit na bilateral talks ng ibang mga bansa ay kadalasang dito rin ginaganap. Pero kadalasang tampok sa Ka-Expo ang pagpapakita at pagbebenta ng mga produkto bilang bahagi ng pagpapakilala ng isang bansa sa kanyang kapwa. At para may pakilala na rin ito sa China, sa layuning makapag-angkat at maligawan ang nakararaming Chino. Mula sa Nanning City, Guangxi Province, China, kasama sina Danny Mateo at Joseph Parafina, para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.